Corazon's point of view. Bagsak ang balikat ko habang nakatingin sa makalat na sala ng bahay kung saan ako nagtatrabaho. Puro drawing din ng tiles, kaya't paniguradong lagot na naman ako nito. Diyos mio naman kasi itong alaga ko. Hindi ko malaman kung saan pinaglihi dahil sa sobrang kakulitan. Madalas ding may lahing ninja yon dahil kung saan-saan tumatalon. Devin! Pagtawag ko sa alaga ko. Nasaan ka bang bata ka? Lagot ka talaga kay Manang. Dinrawingan mo na naman tong tiles. Walang sumagot kaya't napasimangot na lamang ako bago magtungo sa kusina. Kinuha ko yung panlinis at sinimulang linisin yung sala. Sinigurado ko talagang mabubura mga drawing sa tiles para hindi ako mapagalitan ni Manang. Isa akong babysitter sa isang mayamang lalaki na single father. Gwapo yung boss ko. Pati na yung anak niyang inaalagaan ko. Kaso feeling ko minsan may sanib si boss dahil palagi siyang mukhang papatay. Cora! Nilingon ko ang batang lalaking tumawag sa akin. Nasa second floor ito at halatang nangaasar na naman. Kung anak ko to, naitapong ko na to siguro sa ilog Pasig. Ano na naman bang kalokohan ang ginawa mo? Sit ako sa kanya. Ngumisi lang ito bago sumampa sa railings ng hagdan. Pakiramdam ko aatakihin ako nang mag-slide siya doon nang nakatayo. Agad naman akong pumwesto sa dulo para saluhin siya. Kaso masyadong malakas ang puwersa ng pagbagsak niya, kaya't nawalan ako ng balanse. Hinihintay kong bumagsak ako sa sahig pero may dalawang brasong sumalo sa akin. Nang tingalain ko ito, bumungad sa akin si Sir Dark. Ang ama nitong si Devin. Dark ang pangalan niya, just like his aura. Pero kapag nasa kanlungan ka niya, magliliwanag ang buhay mo at makikita mo ang heaven. Baka gusto mong tumayo. Sarkastikong sabi ni Sir. Mabilis naman akong tumayo. Tumawa pa ako ng peke para hindi nahalata na medyo napahiya ako. Salamat po sir sa pagsalo. Nasabi ko na lamang sa kanya. Hindi ako nito pinansin. Ang sungit. Sinilip ni Sir ang anak niyang mahinang tumatawa. Lagot ka ngayong bata ka. Kapag napagalitan ka, tatawanan pa kita. Devin, bakit ginawa mo na naman yon? Alam mo bang delikado yon? Seryosong sabi ni Dark sa kanyang anak. Nawala naman ang ngiti ni Devin. Naging tahimik ang batang makulit at mukhang inape dahil sa itsura nito. Lakas mong mang-asar na bata ka ha? At ikaw naman, bakit hindi mo bantayan ng maayos si Devin? Nawala naman ang isip ko nang balikan ako ni Sir Dark. Hindi kita pinasasahod para lang pabayaan mong anak ko. Binabantayan ko yang mabuti. Sadyang may lahi kasing ninja yung anak mo. Nakangusong sabi ko. Sinasagot mo ba ako? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Naliligaw ka ba? Balik kong tanong dahilan para mas lalong magsalubong ang kanyang kilay. Napatikom naman ako ng bibig. Feeling ko kasi gusto niya na akong sapakin. Joke lang sir. Mabilis kong nilapitan si Devin at binuhat. Nagtatakbo agad ako patungo sa kusina. Mukha kasing hindi na talaga magandang mood ni Sir Dark. Ikaw kasi. Paninisi ko kay Devin. Kung hindi ka na naman nag-ala ninja, hindi sana tayo pinagalitan ng tatay mo. Ganun din naman si daddy eh. Nakangusong sagot nito. Idol ko lang naman siya. Anong ganun din ang daddy mo? Akit bahay ba yung tatay mo? Inupo ko siya sa upuan. Kung idol mo siya, gawin mong mga ganung trip kapag malaki ka na. Sa ngayon, maglaro ka lang muna ng kotse-kotsihan. Big boy na kaya ako? Nakangusong sabi niya. Meron na nga akong girlfriend eh. Anong big boy at girlfriend ka dyan? Hoy Devin, 6 years old ka pa lang ha. Di ka pa nga tuli kaya baby ka pa lang. Sabi ko sa kanya. Huwag ka ring mag-girlfriend muna at baka pasakitin mo lang ang ulo nun. Gusto ko siyang maging girlfriend. Nakangusong sabi niya. Maghintay ka ng tamang panahon. Ligawan mo siya kapag nasa 18 or 20 na kayong dalawa. Sabi ko. Hindi pwedet bata pa lang kayo at baka magkaroon pa ng demandahan. Isa pa, hindi minamadali ang pag-ibig, okay? Tingnan mo ko, naghihintay ng tamang tao. Naghihintay ng tamang tao?
Wala lang nagkakagusto sa'yo dahil tsaka ka. Napalingon kami ni Devin sa nagsalita. Si Jackie, isa sa mga katulong dito. 5 ang katulong dito. Si Manang Mengay, si Jackie na feeling entitled, si Dadang, si Bulunday at ako na babysitter naman ni Devin. Si Jackie ang pinakasalbahe, pangalawa si Dadang, si Manang at Bulunday naman ay ang mababait sa akin. Nagsalitang babaeng mukhang baktol Mataray kong sabi. Doon ka na nga, usapang tao to, ba't ka nakikisali? Bakit? Tao ka ba? Isa ka kayang baboy na pangit? Sabi nito. Lintik na to nakaka-offend na siya. Plus size woman kasi ako. Ewan ko ba, wala naman ako makain pero plus size pa rin ako. Naman ako siguro yung katawan ni mama, idagdag pa na may pikos ako. Huwag kang ang salbahe, masungit na sabi ni Devin sa kanya. Maganda si Cora kahit chubby siya. Ikaw nga pangit ka, forever ka ng pangit. Kahit makulit itong si Devin, ako pa rin ang favorite niya. Madalas lang kaming magbardagulan pero palagi namin kakamping isa't isa. Manahimik ka dyan, bansot ka. Huwag mong kampehan niyang matabang yan. Gusto lang yan landiin ng daddy mo. Sabi ni Jackie. As if namang magugustuhan siya, no? Ako kayang magugustuhan ni Sir. Ay, ang kapal na muka. Sabi ni Devin kaya't napatawa ko. Ang crunchy ng pagkakasabi niya. Hindi ka magugustuhan ni Daddy. Tao kasi ang gusto niya, hindi mukhang paniki. What's happening here? Dumating si Dark. Daddy, naaway niya po ako. Itinuro ni Devin sa Jackie. Sabi niya bansot daw po ako. Mabilis namang umalis si Jackie kaya't napailing na lamang ako. Mabilis akong kumilos dahil pakakainin ko pa lang ng almusal si Devin. Nakalimutan ko na dahil sa pangit na Jackie na yun. Pagkatapos kong handaan ng pagkain si Devin, ibinaba ko na yun sa lamesa. Ayan, kumain ka na. Nakangiting sabi ko kay Devin. Kailangan mo kasi ng energy sa pagiging makulit. Nakakahiya naman kung matamlay ka kapag nangaasar ka. Tumawa lamang ito. Binalingan ko naman si Sir Dark. Oh sir, nagugutom ka rin ho ba? Gusto mong ipaghain kita? No, aalis ako. Sagot nito bago balingan si Devin. Aalis muna si Daddy okay? Devin, huwag kang masyadong makulit. Saan ka po pupunta, Daddy? Doon po ba ulit sa underground? Tanong ni Devin. Magbabaril-baril ka ulit? Nagtaka naman ako dahil sa sinabi ni Devin. Bakit may baril-baril at underground? Kriminal ba itong si Sir Dark? Yes, sagot ni Sir Dark sa anak. Be a good boy, okay? Tumango si Devin kaya't bumaling naman sa akin si Sir Dark. Bantayan mong mabuti si Devin. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, malalagot ka sa akin. Sir, kung gusto mo ho, itatali ko pa yun sa bewang ko. Sagot ko sa kanya. Umirap lang ang masungit bago lapitan ng anak at halikan sa pisngi. Unfair. Bakit si Devin lang ang may kiss? Paano naman akong naghihirap maalagaan ng kanyang anak? Daddy, gusto ni Cora ng kiss. Biglang sambit ni Devin. Oo nga, manahimik kang bata ka. Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Saway ko rito. Tumawa lamang ito bago ngumisi sa akin. Hindi na kumibo si Sir Dark at umalis na lamang. Naiwan naman kaming dalawa nitong si Kulit. Wala nga kaming ginawa ni Devin kung hindi mag-asaran at mag-away at magkasundo rin. Ewan ko rin sa trip namin ng batang to. Paiba-iba kada oras sa mga trip namin. Pagod na ako, sabi ko bago humiga sa kama ni Devin. Nakakapagod alagaan si Devin. Daig ko pang naging kargador sa palengke. Pagod ka na? Ang hina mo naman, Cora. Sabi ni Devin at humiga sa aking tabi. Ikaw apura Cora mong bata ka. Ate Cora dapat ang tawag mo sa akin. Pagsusungit ko sa kanya. Hindi naman kita kapatid sagot niya. Devin, kapatid mo man o hindi, kapag mas matanda sa iyo ang isang tao, tatawagin mo silang ate o kuya. Kapag matanda naman, lolo at lola. At saka palagi kang gumamit ng po at opo bilang paggalang. Binalingan ko siya ng tingin.
Sign of respect ang mga yun. Gusto mo bang palagi kang sasabihang masamang bata dahil wala kang respect? Napangusong umiling naman si Devin. Oo, yun naman pala eh. Dapat ate Cora ang tawag mo sa akin at dapat gumagamit ka ng po at opo. Okay po. Napangiti naman ako. Madali naman siyang turuan kahit sobrang kulit niyang bata. Mukhang pagod rin ng batang paslit dahil nakatulog to kaagad. Sinigurado ko namang nakaayos siya bago ako lumabas. Naguunat ako habang naglalakad pababa ng hagdan. Nasa baba kasi yung kwarto ko. Kasama ko sa kwarto si Bulunday. Napahinto ako nang makita ko si Sir Dark na parang lasing maglakad. Pumasok ito sa basement kaya't sinundan ko siya. Ewan ko, trip ko lang talaga siyang sundan. Ay, ang sarap! Hindi mapigilang sambit ko nang maghubad siya. Nawala naman ang pagkamangha ko nang humarap to sa akin. May hawak siyang baril at dumudugo ang kanyang tagiliran. Medyo natakot naman ako. Lalo pat sure akong hindi pulis itong si Sir Dark. What are you doing here? Salubong ang kilay na tanong nito. Bakit ka may baril at sugat? Mahinang tanong ko. Hindi ito sumagot at napaupo na lamang. Nataranta naman ako at agad siyang tinulungan. Inupo ko siya sa sofa sa basement. First time kong nakapasok sa basement at kakaiba ang basement na ito. Maraming baril ang nakasabit sa paligid. Para siyang secret casino style. Sir, may panggamot ka ba? Tanong ko. Itinuro niya na lamang isang cabinet na agad kong nilapitan. Binuksan ko yon at bumungad sa akin ang mga panggamot. Kinuha ko naman ang mga iyon bago lapitan si Sir Dark at umpisahang gamutin. Napano ka ba, sir? Tanong ko. Nadaplisan lang ako ng kalaban. Sagot niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Kalaban? Napalunok ako. Saan ka ba galing, sir? Pulis ka ba? Undercover agent ka ba? Spy ka ba? Sir, bakit ka may baril? Hindi naman sa pagiging chismosa pero curious na ako sa nangyayari. I'm a mafia. Seryosong sagot niya. Nagtatrabaho ko sa underground. Hinihintay kong bawiin ni Sir ang sinabi niya pero mukhang seryoso lang talaga siya. So, totoo ngang nag-i-exist ang mga mafia? Bakit hindi punggok si Sir na mataba ang tiyan at gold ang ngipin? Ang alam ko ganun ang itsura ng mga mafia eh. Bakit itong si Sir gwapo, hot, masarap at maganda ang lahi? Mas mukha pa siyang international model eh. Sir, pumapatay ho kayo, di ba? Mahinang tanong ko. Tumango naman si Sir nang walang pag-aalinlangan. Pumapatay kami ng masasamang tao. Seryosong sagot niya. Pero hindi kami nananakit ng inosenteng tao at walang kinalaman sa underground. Nakahinga naman ako ng maluwag. Safe naman pala ako. Hindi mo pala ako papatayin. Ang sabi ko, inosenteng tao at hindi masamang tao ang pinapatay namin. Seryosong sabi niya. Napatigil naman ako sa paggamot sa kanya. Shemay, nakalimutan kong masamang tao pala ako. Sir, walang ganyanan. Parang naiiyak ko ng sambit. Sorry na kung sinasagot kita minsan. Kasalanan mo naman eh. I'm just kidding. I won't hurt you. Natatawang sambit niya. Alam ko namang mabuting tao ka dahil hindi mo sinasaktan ng anak ko kahit sobrang kulit pa niya. Mabuting tao talaga ako, sir. Proud kong sambit. Kung masamang tao ako, baka na-jombag ko na yung anak niyo. Joke lang. Tumaas kasi ang isang kilay niya kaya kailangang bawiin kong sinabi ko. At saka, ang lapit lang ng baril sa kanya, baka bigla akong barilin eh. Nawala naman ang takot ko nang mahagip ng mga mata ko ang kanyang abs. Ganito palang feeling ng sumakses dahil nakakita ng matambok na abs. Tinapos ko rin naman agad ang paggamot kay Sir Dark at baka may magawa pa siyang hindi maganda sa akin. Sige Sir Dark, mauna na ho ako at inaantok na ako. Sabi ko, okay naman na yung sugat mo kaya wag ka na mag-alala. Thank you for treating me. Isang ngiti lang ibinigay niya sa akin. Ayan, alam niya kasi na isang ngiti lamang ay tumitiklop na agad ako sa kanya. Nang makalabas ako sa basement, ay doon lamang ako nakahinga ng maluwag.
Mukhang ngayon na talaga ako magbabagong buhay. Mahirap na. Baka imbis na mabembang ako, mabangbang ako. Dark's point of view. Nakatingin ako sa anak ko na malakas ang tawa habang nakikipagharutan kay Cora. Sa lahat ng babysitter na hinire ko, si Cora lamang nagtagal sa anak ko. Siya lang din ang nakaintindi sa ugali ni Devin. Siya lang nakasundo ng anak ko. At si Corazon lang din ang nag-focus sa aking anak kesa sa akin. Halos lahat kasi ng babysitter na na-hire ko, walang ibang ginawa kung hindi ang magpapansin sa akin. Yung iba naman, padala ng mga kaaway kaya't ilang beses nang muntik mapahamak si Devin. Ate Cora, para kang teddy bear po. Nakangiting sabi ni Devin bago kurutin ang tiyan ni Cora. Dapat palagi kang ganyan lang po ah. Masarap kang yakapin eh. Ayaw mo kong pumayat? Tumango si Devin. Kapag ganon, walang magkakagusto sa akin. Ang gusto kasi ng mga lalaki yung sexy na babae. Paano na ako magkakaasawa niyan? Eh di ako na lang magpapakasal sa'yo. Sagot ni Devin. O kaya si daddy na lang po. Bumungis-ngis si Devin bago tumingin sa gawi ko. Tumingin din naman ako sa gawi ni Cora kaya tinaasan ko siya ng isang kilay. Nakangusong umiwas naman ng tingin si Cora kaya bahagya akong napangisi. She's cute. Nawalang atensyon ko sa kanila nang pumasok si Manang. Kasunod niya mga kaibigan ko. Ninongs! Mabilis na tumayo ang anak ko at sumalubong sa tatlo. Big boy ka na! Sabi ni Sebastian bago guluhin ang buhok ni Devin. Mukhang makulit ka pa rin ah, sabi naman ni Riley. Hanggang ngayon hindi pa rin tumutubo yung mga ngipin mo. Natatawang sabi naman ni Efren. Tumawa lang si Devin at nagmano sa mga ito bago bumalik kay Cora. Nakipag-fist bump naman sa akin yung tatlo bago maupo. Balita namin, nadali ka, sabi ni Riley. Yeah, one piece of shit, sagot ko. Ingat ka rin kasi. Natatawang sabi ni Sebastian. Bago na naman yata ang yaya ni Devin ah, tanong ni Efren. Ilang araw na yan? Almost 1 month? Sagot ko na ikinagulat nila. Si Cora kasi ang pinakamatagal. Mostly 2 araw lang ang pinakamatagal na yaya ni Devin. Dark, ingat ka rin ha, baka spy yan. Seryosong sabi ni Sebastian. Mahirap na, baka mawala rin si Devin sa'yo. Namatay ang mami ni Devin dahil sa mga kalaban ko. Sanggol pa lang noong namatay ang mami niya kaya walang kinalakihang ina si Devin. May mga gustong pumasok sa buhay ko pero ayoko. Alam kong ako lamang ang habol nila at wala silang pakialam kay Devin. She's not a spy, sagot ko. Kailan niya nga lang din nalaman na mafia ako. Isa pa, kakaibang babae ang si Cora. Hindi mo kakayanin ang pagiging matabil ng dila niya. Wow, you sounded like a proud husband ah. Nakangising tudyo sa akin ni Riley. Inirapan ko naman siya. She's cute ah, sabi ni Efren. Halatang gustong gusto sa kanya ni Devin. Mamaya magkaaway na naman yan sila, sagot ko. Kabisado ko na ang dalawang yan. Magkaaway na naman sila niyan mamaya. Hindi nga ako nagkamali dahil kasasabi ko pa lang, nagbabangayan na naman silang dalawa. Pangit ka! Sabi ni Devin kay Cora. Mas pangit ka no? Unano? Tugon ni Cora. Napanguso naman si Devin bago tumakbo palapit sa akin. Kumandong to paharap sa akin at mangiyak-ngiyak na tumingin sa akin. Daddy, inaaway ako ni Ate Cora. Naiiyak na sabi nito. Madaya pa siyang makipaglaro po. Talo siya pero ayaw niyang magbayad. Anong madaya? Ikaw kaya yung madaya? Sagot ni Cora. What do you want me to do ha? Tatanggalin na natin si Cora? Tanong ko. Umiling naman si Devin. Wag po, kawawa naman si Ate Cora. Wala na siyang pagkain kapag umalis siya. Isa pa wala na po akong aawayin. Napailing naman ako bago haplusin ang kanyang buhok. Alika na rito, Devin. Pagtawag sa kanya ni Cora. Kumain na tayo ng ice cream sa kusina tapos asarin natin si Jackie. Mabilis namang bumaba si Devin mula sa pagkakakandong ko at nilapitan si Cora.
Naghawak kamay ang dalawa bago magtungo sa kusina. Maayos pa ba sila? Hindi makapaniwalang tanong ni Efren. I told you. Tugon ko lamang. Nagtungo na kami sa basement at pinag-usapan ang tungkol sa kalaban kong si Louie Ocampo. Amain siya ng asawa ko na masama ang budhi. Gusto niyang makuha sa akin si Devin at gusto niya akong mapatay para makuha niya mga pera na naiwan ni Sia. Lunch na nang matapos kami. Dumiretso kami sa kusina at nadat na namin doon sila Devin at Cora na sabay kumakain. Nauna na kami sabi ni Cora. Oh, wag niyong isiping patay gutom ako Sinabayan ko lang si Devin dahil gusto niya akong kasabay. Patay gutom ka lang talaga, sabi ni Jackie. Sino kaya yung maraming inuumit na pagkain at tinatago sa kwarto niya, no? Tugon ni Cora. Hindi naman kami kumibo at naupo na lamang at saka nagsimulang kumain. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Cora at Devin. Asikasong-asikaso ni Cora si Devin. Huwag mong paglaruan ng pagkain, saway ni Cora kay Devin. Maraming nagugutom na bata, kaya dapat huwag kang magsasayang ng pagkain, ha? Bakit po? Mabubusog ba sila kapag kumain ako ng marami at hindi nagsayang ng pagkain? Inosenteng tanong ni Devin. Sarap mong kurutin, ano? Nasabi na lamang ni Cora bago mapahinga ng malalim. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ng tatlo kong kaibigan. Nang matapos kumain sila Cora, pinainom niya ng vitamins ang anak ko. Mahirap pa inumin ng vitamin si Devin kaya't bilib ako kay Cora kasi nagagawa niya. Ate Cora, hindi masarap yung vitamins ko po. Nakangusong sabi ni Devin nang makainom siya. Parang kailangan ko po ng chocolates. Ayun, pasimple ka masyado. Nakangiwing sabi ni Cora. Bukas pa ang schedule ng kain mo ng chocolates kaya tiis ka na lang muna. Hindi natin pwedeng dagdagan ng hypermot baka rayumahin na ako. Di pahilot kay daddy po kapag nirayuma ka. Nakangising sabi ni Devin. Sabi mo naman gusto mo maging boyfriend si daddy Hoy! Wala akong sinasabing ganyan Mabilis na agap ni Cora bago lapitan si Devin. Ikaw talagang bata ka? Tumawa lamang si Devin bago magpakarga kay Cora. Nakasimangot na dinala naman ni Cora ang anak ko palabas ng kusina. Hindi ko naman maiwasang matawa dahil sa asaran nilang dalawa. Biglang dumako ang tingin ko sa mga kaibigan ko. They're all smirking at me like an idiot. What? Nakataas ang isang kilay kong tanong. Mukhang may bago ng mami si Devin Nakangising sabi ni Sebastian. Binato ko naman sa kanya ang tinidor na iniwasan lang niya. Baliw. Corazon's point of view. Nawala na naman bahagya ang takot ko kay Sir Dark. Subukan niyang barilin ako, lagot talaga siya kay Devin. Si Devin ang panlaban ko sa kanya. Buti, nilabas ka ng ama mo. Bulong ko kay Devin. Lulan kami ng kotse ni Sir Dark. Pupunta raw kaming mall dahil nag-aya itong si Devin. Minsan lang kasi palabasin si Devin dahil nga delikado. Kasi may award ako kay teacher po. Nakangiting sagot niya. At saka sabi ko po sa kanya naiinip ka na. Online class itong si Devin pero na-enjoy naman niya. Pero mas ma-enjoy niya kapag face-to-face ang class niya. Dinamay mo na naman ako? Mahina akong kinurot ang pisngi niya. Kapag may gusto siya, palagi niyang ginagamit ang pangalan ko para mapapayag ang tatay niya. Uto-uto naman tong si Sir Dark sa anak niya. Siguro, crush niya ako. Nang makarating sa mall, humawak si Devin sa isang kamay ko. At isa niyang kamay ay hinawak niya kay Sir Dark. And we live a happy family. Charot lang. Pero mukha talaga kaming healthy na happy family. Lalo na ako. Mukhang healthy talaga. Huyo talaga itong mga babaeng hanggang tingin lang kay Sir Dark. Para tayong happy family. Nakangiting sabi ni Devin. Ako yung baby, si daddy yung daddy, at si ate Cora yung lola. Anong lola ka dyan? Nakasimangot kong tanong. Ang lakas ng trip mo Tumawa lamang ito bago bumitaw sa amin ni Sir Dark. Parang nakawala sa kulungan itong nagtatakbo sa mall.
Sinigurado naman namin ni Sir Dark na hindi siya mawawala sa paningin namin. Ilang sandali nga ay nakarating kami sa palaruan. Pumasok agad yung batang makulit dun sa palaruan ng mga bata na pwede rin naman sa matatanda. Sundan mo na, magbabayad lang ako. Sabi ni Sir Dark. Tumango naman ako bago sundan si Devin. Bigla akong naakit na maglaro at makisali kay Devin. Hindi pa kasi ako nakakapaglaro sa ganito. Bukod sa mahirap kami noon, hindi ako nadala rito nila Papa. Ate Cora! Binato ko ng maliit na bola ni Devin. Hindi naman ako nasaktan kasi malambot yon. Habulin mo po ako! Lumusong siya sa ball pool na malawak. Napangiti naman ako at sinundan siya. Hindi naman siguro masisira itong ball pool dahil malaki naman at mukhang matibay. Nagharutan lang kami doon ni Devin. Hindi ko na alintana yung mga taong nakatingin sa amin. Alam kong mapanghusgang nasa isipan nila pero wala akong pakialam. Mas mahalaga sa akin ang mag-enjoy. Miss? Napatigil kami ni Devin nang lumapit sa amin ng isang babaeng staff na mukhang mataray. Pwede bang tumabi ka na lang? Hindi pang matanda ang palaruan na ito. Tumingin naman ako sa paligid at may mga matatanda rin namang naglalaro. Miss, may iba rin naman pong naglalaro na matanda. Sambit ko. Yung iba nga mas matanda pa sa akin eh. Pero hindi sila kasing laki mo. Sagot nito kaya't natigilan ako. Hindi ka ba mahihiya? Paano kung masira mo yung mga gamit namin dahil sa laki mo? Abat maldita to ah. O ano naman kung malaki ako? Maganda naman ako. Sa lubungang kilay na sabi ko. Size na ba yung basihan ngayon para itrato ng tama ang isang tao? Dapat itsura ang basihan para talo ka. Ang kapal ng mukha mo ah. Sino may sabing maganda ka? Mataba ka na, sinungaling ka pa. Singhal nito sa akin. Ang kapal din ng mukha mo. Sa paa ka nagsusuot ng sandals? Mas mukhang paayang mukha mo. Singhal ko rin sa kanya. Hayop siya. Huwag akong iinisin niya at baka hindi ko siya matansya. Pisting babae yun. Hindi natuloy ang tangkang pagsasalita pa nitong si mukhang paa nang sumulpot si Sir Dark. Sir! Pabebeng sabi ni mukhang paa. Pasensya na po sa ingay ha. Yun ho kasing babae na yan. Ayaw magpaawat. Nag-iingat lang po kami para sa mga bata. Sa dami ng mga tao rito, siyang pinag-iinitan mo? Sa lubungang kilay na tanong ni Sir Dark. Halata sa'yo na low-key shamer ka. Ano? Insecure ka ba sa kanya kaya ganyan ka tumrato ng guest mo? Dapat approachable ka sa mga customers mo. Hindi yung ganyan ang ugali mo. Sir, hindi naman po sa ganun. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Masayang naglalarong mag-ina ko pero binastos mo ang asawa ko. Madiing sabi ni Sir Dark. Natigilan naman ako dahil sa kanyang sinabi. Ipinahiya mong asawa ko sa maraming tao. Nasaan ang manager mo? Nasaan ang may-ari nitong mall? Ipapasara ko to. Shock pa ako sa pagsabi niyang asawa niya ako. Pero mas na-shock ako sa sinabi niyang ipasasara niyang mall. Pero much better yun kesa magbanta siyang pasasabugin ang buong mall, no? Tama na. Pag-awat ko kay Sir Dark. Hayaan mo na yung mukhang paa na yan. Aangal pa sana siya pero agad ko na siyang hinila patungo doon sa ball pool. Nasubsob naman to kahit mahina akong napatawa bago lapitan si Devin. Ay, nakikilig ka kay Daddy. Pangaasar sa akin ni Devin. Crush mo si Daddy, no? Okay lang naman po sa akin. Mukhang mabait ka naman eh. Tantanan mo ko, Devin ha. Baka hindi kita matansya. Kunwaring pagsusungit ko sa kanya. Bumungis-ngis lamang ito bago nagpatuloy sa pangaasar sa akin. Kikilitiin ko sana siya pero bigla siyang umahon at lumapit sa slide. Sinundan ko naman siya at baka mangudgud siya. Nahihirapan si Devin na umakyat sa hagdan ng slide kaya't naisipan ko siyang buhatin. Pero bago ko pa magawa yon, naunahan na ako ni Sir Dark. Binuhat niya si Devin at ipinatong sa ibabaw. Hindi pa doon natatapos ang pagbubuhat ni Sir Dark dahil lahat ng batang gustong mag-slide, nagpabuhat na sa kanya. Naupo naman ako sa isang gilid at pinagmasdan sila. Hindi ko maiwasang matawa dahil ang cute niyang tignan. Diretso lang ang mukha ni Sir at walang emosyon. Hindi ko tuloy sure kung naiinis ba siya o nag-e-enjoy. Basta,
Ang cute niya lang tignan. Yung tipong isa siyang mafia boss pero ginawang tagabuhat ng mga bata. Sana bata na rin ako. Ilang sandali lamang ay mukhang napagod na si Sir. Lumapit to sa akin at naupo sa tabi ko. Naging instant daddy ka. Pangaasar ko sa kanya. Masaya ka ba o hindi? Iisa kasing ekspresyon ng mukha mo eh. I'm happy. Kaswal na sagot niya. Lalo pa't masaya rin ang anak ko. Bumabawi ka kay Devin ano? Tinunggu kong kanyang balikat. Tama yan, be a good daddy. Minsan lang maging bata yang si Devin kaya sulitin mo na. Kapag lumaki na kasi yan, posibleng magbago ng ugali niya. Tumango lamang ito bago tipid ng ngumiti. Medyo nagtagal din kami dun sa palaruan bago mag-aya si Devin. Dumiretso agad kami sa kainan. Of course, sa favorite ng bayan, Gabi. Ang dami mong in-order? Sabi ko kay Sir Dark. Fasting pa naman ako ngayon. Fast eating. Kumain kayong dalawa at magpakabusog. Sabi lang nito. Parang batang napapalakpak naman kami ni Devin at nagsimulang kumain. Feeling ko, bumabawi rin kasi sa akin si Sir kasi crush niya ako. Ayan, umaari ba ang pagiging asyumera ko? Kumain na lang kami ni Devin. Siyempre, hindi ko rin pinababayaan ang alaga ko. Makalat pa naman kumain tong si Devin. Dahan-dahan. Saway ko sa kanya dahil sunod-sunod ang sumpak niya sa fries. Kalmahan mo. Hindi tatakbo yung fries. Ngumisi lang ang batang bungin na ikinailing ko na lamang. Dahil sa dami ng in-orders ni Sir Dark, hindi namin naubos. Sinuggest ko na lang na ipabalot at ipamigay na lang namin sa mga homeless mamaya. Halos karamihan kasi doon hindi talaga nagalaw. Sa department store nga kami sunod na nagpunta. Bumili ng mga damit at sapatos si Dark. Nabigla pa nga ako dahil binilhan niya ako. Sir, sure kang libre lahat yun? Pagtukoy ko sa mga damit at sapatos na binili niya para sa akin. Sir, nakakahiya naman. Halatang ang mamahal pa naman ng mga yun. I don't mind the price. Sagot niya. And besides, deserve mo naman ang lahat ng yun. Kulang pa nga para sa pagmamahal na ibinibigay mo kay Devin. Para ka namang others? Sinuntok ko siya sa braso. Ay, sorry nakalimutan kong boss pala kita. Nag-grocery muna nga kami bago kami magdesisyong umuwi. Grabe pala gumastos ang mayayaman. Ginagawang bariyang lilibuhin. Ate Cora! Ayun! Itinuro ni Devin ang isang pamilya na nasa gilid ng kalsada. Sa kanila natin ibigay yung mga foods. Tumingin muna ako sa stoplight. Nasa 80 seconds pa kaya tumango ako. Ibinaba ko yung bintana ng kotse bago senyasan yung lalaking may edad. Mukhang siya yung tatay sa kanila. Ma'am, nakangiting bati nito. May kailangan po kayo? Nilingon ko si Devin. Iniabot niya yung mga pagkain sa lalaki. Foods po? Nakangiting sabi ni Devin. Para po sa inyo yan ng family mo po. Kain po kayo ng mabuti. Naku, maraming salamat ho. Nakangiting tugon ito. Malaking tulong ho ito. Wala pa ho kasi kaming kain ng mag-iina ko eh. Mag-iingat po kayo. Nakangiting sabi ko. Aalis na sana ang lalaki pero tinawag to ni Sir Dark. Nanlaki ang mga mata ko dahil inabutan niya ito ng lilibuhing pera. Makapal yun kaya sigurado akong malaki-laki yun. Itago mo at huwag ipakita sa iba. Baka mapagtripan pa kayo. Seryosong sabi ni Sir Dark. Mangiyak-iyak naman ang lalaki bago tumango habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Umandar na ang sasakyan namin dahil green light na. Hindi ko naman maiwasang mapatitig kay Sir Dark. Mukha siyang masungit at may lahing diablo ang itsura. Pero soft-hearted siya kapag nakilala mo. Mafia ba talagang lalaking to? Wow, very good ka po, Daddy. Hinalikan ni Devin ang pisngi ng ama. Dahil dyan, dagdag pogi points ka po kay Ate Cora. Sinamaan ko ng tingin si Devin bago ko pa siya mahablot. Lumayo na ito at sumiksik sa backseat. Ako na naman trip mo ha?
Nakasimangot kong sabi sa kanya bago muling balingan si Sir Dark. Pero bilib ako sa'yo, sir ha. Ang bait-bait mo. Mukha ka lang masungit at palaging papatay. Pero sobrang bait mo. So, dagdag pogi points ako. Tanong nito. Napakurap-kurap naman ako at napatanga. Ha? Mahina itong napatawa bago umiling. Grabing tawa yun. Mapapaungol ka nalang bigla eh. Maya-maya lamang ay nakarating na kami sa bahay. Mabilis na tumakbo papasok ng bahay si Devi nang makababa kami. Mukhang masayang-masayang batang makulit. Ang dami mong pinamili. Sabi ko habang nakatingin sa compartment ng sasakyan na punong-puno. Pero thank you ulit sa libre mo ha. Sobrang na-appreciate kita, sir. First time kong malibre ng ganito. Anything for you. Sagot niya. Sige na, pumasok na rin sa loob. Ako nang bahalang magpasok ng mga to sa loob. Wag na, sir. Tutulungan na lang po kita. Pamimilit ko sa kanya. Isa pa, gusto ko ring bumawi dahil sa mga ginawa mo ngayon. Hayaan mong tumulong ako bilang pasasalamat na rin sa'yo. You can help me in another way. Seryosong sabi ni Sir Ket na patingin ako sa kanya. Paano po? Tanong ko. Tumitig to sa kanya kaya't napalunok ako. Sir, walang ganyanan. Baka lapain kita bigla dyan. Putik inaglas. Hinalikan ako ni Sir. Kumurap-kurap ako para masiguradong hindi panaginip ang nangyayari. At hindi nga. Hinalikan niya ako. Lips to lips. Mouth to mouth. Ayan, bawing-bawi ka na. Nakangising sabi niya. Napasapo naman ako sa labi ko bago tumango. Tumalikod ako at mabilis na kumaripas ng takbo papasok ng bahay. Leche, pakiramdam ko tuloy. Matatanggal ang puso ko dahil sa sobrang lakas ng tibok. Sir naman eh, paasa to. Dark's point of view. I was busy cleaning my gun when Cora appeared. May dala itong tasa ng kape at sandwich. Hindi ka pa lumalabas dito mula kanina kaya naisip kong dalhan ka ng merienda. Sabi nito bago ilapag yun sa mesa. Ayan, kumain ka na muna. Where's Devin? Tanong ko. Tulog nang makulit. Natatawang sagot niya bago maupo sa aking tabi. Napagod sa kakalaro kaya nakatulog na. Napatango naman ako bago simulang kainin yung sandwich. Gawa niya yun kaya dapat kainin ko. Ayokong nasasayang ang efforts niya. Ang ganda ng mga baril mo. Hinawakan niya yung paborito kong baril. Ang astig sigurong gumamit nito, ano? Gusto mong turuan kita? Tanong ko. Pwede ba? Para kasi kapag may umaway sa amin ni Devin, babariling ko na lang. Natatawang sagot niya. Pwede naman. Tugon ko. Isasama ko kayo ni Devin sa underground bukas at tuturuan kitang gumamit ng baril. Nakita ko naman ang excitement sa kanyang mukha kaya't napangiti ako. Lumapit pa ako sa kanya bago ipinulupot ang mga braso ko sa kanyang bewang. Halatang natigilan naman si Cora dahil sa aking ginawa. Sir Dark! Mahinang sambit nito. Let me rest for a while, my teddy bear. Tugon ko bago sumubsob sa kanyang leeg. Naririnig kong malakas na tibok ng puso nito, kaya hindi ko maiwasang matawa. Pareho ang lakas sa tibok ng puso naming dalawa. Siguro, crush niya rin ako. Parang ang cringe pakinggan kapag akong nagsasabi. Ang plano kong pahinga lamang ay nauwi sa pagkakatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal natulog. Nang magising ako ay magaan ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa orasan at gabi na, kaya muntik na akong mapamura. Ito na yata ang pinakamahabang tulog ko. Tumayo ako at lumabas ng basement. Dumiretso ako sa kusina at nadatnan ko si Cora na nag-aayos ng pagkain. Mukhang hindi na kita kailangang gisingin. Nakangiting sabi niya. Maupo ka na, kakain na tayo. Daddy, ang haba po ng sleep mo po. Sabi ni Devin. Siguro super tired ka po, no? Hindi ko nga rin napansin na mahaba ang tulog ko eh. Sagot ko bago naupo sa kanyang tabi. Kamusta pala ang school? Nakinig ka ba kay teacher mo? Daddy, sobrang nga pong happy si teacher eh. Ang galing ko raw po. Nakangiting sagot niya. Ay magalino, Daddy. Magalang at matalino. Natawa naman ako bago guluhin ang kanyang buhok. Magmula nang dumating si Cora,
Napapadalas ng pag-uusap namin ng anak ko. Napadalas din ang pagsasama naming dalawa ni Devin. Sa sobrang abala ko sa underground, hindi ko na napansin noon na lumalayo na pala ako kay Devin. Mabuti na lang at narealize ko yun bago pa tuluyang masira ang pagsasama naming dalawa. Anong gusto mong reward, ha? Malambing kong tanong sa kanya. Always safe ka lang po. Nakangiting sagot niya. Napangiti naman ako bago siya halikan sa noo. Ayan, lumilitaw lalo ang pagiging magkamukha nyo kapag magkalapit kayo ng sobra. Nakangiting sabi ni Cora. Ganyan dapat kayo palagi. Ang cute-cute nyong tignan. Parehas po kaming pogi ni Daddy? Nangungusap ang mga matang tanong ni Devin. Oo, pareho kayong pogi. Sagot ni Cora at nag-thumbs up pa. Napatikhim naman ako at napaayos ng upo. Pasimple ko ring hinawi ang buhok ko. Let's eat. Seryosong sabi ko. Sus, wag mo nang itago ang tunay mong emosyon. Ilabas mo na yan. Pati nang tinatago mo sa iyong brief. Char-char lang. Kain na tayo. Mahina akong napatawa at napailing na lamang. Pagkatapos namin kumain, agad dinala ni Cora si Devin sa kwarto nito para linisin to. Sumunod naman ako sa dalawa. Wala lang. Hindi ko rin alam kung bakit gusto ko silang sundan. Ayan, wash na ang kilikiling maasim. Nasa bathtub si Devin habang nililinisan siya ni Cora. Nasa pintuan lamang ako at nakasandal sa hamba. Daddy, tulungan mo po si Ate Cora na linisin ako. Nakangiting sabi ni Devin. Kaya ko na to, no? Sagot ni Cora bago pinanlakihan ng mga mata si Devin. Napangisi naman ako bago lumapit sa dalawa. Napausog si Cora nang tabihan ko siya. Sir, doon ka na't baka mabasa ka pa. Mahinang sabi ni Cora. Puti pa naman yung polo mo. And tinaasan ko siya ng isang kilay. Baka bumakat yung abs mo at madakma ko. Baka makakupasan yung damit mo. Mahihirapang maglabas si Bulunday. Tila nauutal niya pang sambit. Pwede naman akong bumili. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Why? Naiilang ka ba sa akin? Hindi ah. Mabilis na sagot nito. Bakit naman ako maiilang sa'yo? Kahit kahinaan ko ang pogi, hindi ako maiilang sa'yo, no? Tropa tayo, di ba? Walang ilangan sa magtutropa. Magtropa lang tayo? Tanong ko. Oo naman, bakit? Gusto mo bang humigit pa ron? Tumaas ang isang kilay nito. O baka gusto mo ring maging tatay ko? Tatay mo? Mahina akong napatawa. Hindi yata bagay na maging tatay mo ko eh. Umirap naman to sa akin kaya't mahina akong napatawa. Damn, she's so cute. Oo na, mas mukha na akong nanay sa ating dalawa. Nakasimangot niyang saad. That's not what I meant, Cora. Hinawakan ko ang baba niya at pinaharap siya sa akin. Napalunok naman to dahil sa aking ginawa. Hindi ako bagay maging tatay mo dahil mas papasa ako maging tatay ng mga anak mo. I want to be the father of your child, not to be your father. Ngumisi ako at binigyan siya ng kindat. Nakita ko naman kung paano mamula ang buong mukha niya kaya mahina na lamang akong napatawa. Uy, lantod-lantod na sila. Sabat ni Devin. Manahimik ang tiyanak at baka i-flash kita sa inodoro. Pagsusungit ni Cora sa anak ko. Tumawa lamang si Devin bago yakapin si Cora. Dahil sa ginawa nito. Nabasa si Cora. Ate Cora, tatanggapin na kitang mami ko. Sagutin mo na si Daddy. Tumatawang sabi ni Devin. Tantanan niyo nga akong mag-ama? Masungit na sabi ni Cora. Hindi ko alam pero may nag-udyok sa akin na makiyakap sa kanila. Teddy bear, please accept me to your life. Parang batang saad ko. Natigilan naman si Cora. Akala ko okay na pero bigla na lang kami nitong binatukan ni Devin. Napadaing na lang kami ni Devin at parehong napasimangot habang hinihimas ang ulo namin. Ang sakit. Corazon's point of view. Parang may saltik tong si Sir Dark. Masyadong pa baby pagdating sa akin. Gandang-ganda tuloy ako ngayon sa sarili ko. Corazon, mukhang close na close mo na si Sir Dark ka. Nakangising sabi ni Bulunday.
Future boss na ba kita? Anong future boss ka dyan? Huwag mo isipin yun. May saltik lang yang si sir. Tugon ko. Hanggat walang pag-amin na nagaganap, walang dapat umasa. Hoy, anong pinag-uusapan yung future boss? Bulunday, huwag kang umasang papatulan ni Sir Dark ang matabang yan. Sabi ni Jackie. Kapag talaga chismisan ang nangyayari, palaging sumusulpot ang sugpo na to. Sinong gusto mo? Ikaw? Hindi hilig ni Sir Dark ang sugpo. Allergy siya sa sugpo. Sabi ni Bulunday. Doon ka na nga. Nagmo-moment kaming magkaibigan eh. Epal ka na naman eh. Hindi naman talaga ako magtatagal. Hindi bagay ang ganda ko sa kagaya niyong baboy at payaso. Nakangising sabi nito. Nag-init naman ang ulo ko dahil sa sinabi nito. Hinaklit ko siya sa damit at agad dinala sa baradong banyo na may tae pa sa bawl at umaalingasaw na. Ayan, leche ka, diyan ka. Ikinulong ko siya doon bago hilahin si Bulunday paalis sa kusina sa labas. Dalawa kasi ang kusina sa bahay nila Sir Dark. Wala, rich kasi sila masyado. Ang galing mo dun ah. Nakangising sabi ni Bulunday. Hindi pwedeng magpapaapi lang, bawal na yung patawad na yan. Dapat gumaganti na. Tugon ko. Ate Cora! Mabilis na dumako ang tingin ko sa entrance ng bahay nang marinig ang boses ni Devin. Sumama kasi si Devin sa daddy niya. Pumunta sila sa underground. Sinasama nila ako kaso ayoko at baka matrauma pa ako. Tiyanak! Nilapitan ko siya at agad binuhat. Nox, mas lalo tayong umaasim ngayon ah. Nituruan ako nila ninong magbaril po. Sagot nito. Nanlaki naman ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Mabilis na dumako ang tingin ko kay Dark na kapapasok lang. Kasunod nito ang mga ninong ni Devin at isang magandang babae. Hayaan ko muna yung babae. Pagsasabihan ko muna yung 3 itlog. Hoy, ano sinasabi ni Devin na tinuruan niyo siyang bumaril? Binaba ko si Devin at nakapamewang na hinarap sila Sebastian. Alam niyo bang bata pa si Devin ha? Gusto niyong tamaan? Easy, si Devin naman ang magmamana ng trono na. Sinamaan ko ng tingin si Sebastian kaya't napatigil siya sa pagsasalita. Anong tronong pinagsasasabi mo? Mas gusto ni Devin maging piloto. Pagsusungit ko sa kanya. Kapag inulit nyo pa yon, isa-scramble ko yung mga itlog nyo. Sabay-sabay naman silang napasapo sa alaga nila. Pati si Sir Dark, biglang napasapo sa itlog niya. Who are you? Nagsalita ang magandang babae. Why are you dictating them, huh? Kumapit ito sa braso ni Sir Dark. Dark? Who's this fat woman? Yabang, porket sexy eh. Sigurado kung puro damo kinakain yan. Nabigla kami nang dakutin ni Dark ang leeg nito. Hindi naman madiin, sapat lang para matakot yung babae. Isa pang pandalait sa kanya, dudurugin ko yung leeg mo. Malamig na sabi ni Dark bago bitawan ng babae. Biglang lumapit sa akin si Dark at hinalikan ako sa labi. Hey, teddy bear. I bought some sandwiches for you. Napakurap-kurap naman ako. Lintik to. How dare him na nakawan ako ng halik. Ikaw. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Ay, masama palang magnakaw ng halik. Teka nga, ibabalik ko. Ngumisi to bago ako muling halikan. Nag-init naman ang buong mukha ko dahil sa kanyang ginawa. Lintik na to, masyadong pa-full. Ay, nagliligawan sila po. Pang-aasar sa amin ni Devin. Malakas ko namang tinapakan ang paa ni Sir Dark bago lapitan si Devin. Binuhat ko ito at dinala sa kanyang kwarto. Sinigurado ko ring nakalakang pinto. Yung tatay mo nakakainis. Nakasimangot kong sabi kay Devin. Masyadong pa-full. Bakit ayaw mo pong maniwala na like ka ni Daddy? Tanong ni Devin. Hindi naman niya sinasabi. Nakangusong sagot ko. Nakakatakot kayang masaktan ulit. Kawawa naman tong ganda ko. Ate Cora, promise po na magiging mami kita. Nakangiting sabi ni Devin. Gusto mo talaga akong maging mami? Napahawak to sa baba niya na ani mo'y nag-iisip. Pwede na po siguro kitang pagtiyagaan. Wow ha, tunuglugoy ka pang bata ka. Tumawa lamang ito bago yumakap sa akin at pinisil ang bilbil ko.
Nilinisan ko na nga ang batang makulit. Pagkatapos niyang magpalinis, nagpa-order siya ng pizza dahil yun daw ang gusto niya. Sino nga pala yung babaeng kasama ng daddy mo? Usisa ko. Si Ninang Shane po. Sagot niya. Type niya si daddy pero ayaw sa kanya ni daddy. Ayaw ko rin naman po siya maging mami dahil salbahe siya. O bakit? Salbahe rin naman ako ah. Iba ka po. Nakangiting sabi niya. Grabe, nakakatouch naman tong alaga ko. Mas salbahe ka po kasi. Nawala naman ang aking ngiti at napalitan ng pagkasimangot. Lintik na batang to. Nakukuha ng ugali ko. Ilang sandali nga'y dumating na yung pizza namin. Sinabi kong ako na lang ang kukuha kaso makulit itong si Devin at sumama pa. Ito ho ang bayad. Inabot ko ang 300 sa lalaki. Keep the change na po. Napatigil ako nang tutukan kami nito ng barel. Sumama kayong dalawa sa akin. Huwag niyong tatangkaing sumigaw at ipuputok ka talaga sa inyo to. Shucks, ayokong siyang makaputok sa akin. Charot lang. Nagkatingin na naman kami ni Devin at tumango na lamang. Isinakay kami nito sa van at hindi lang pala siya mag-isa. May kasama pa siyang ibang lalaki. Kinikidnap niyo po kami? Tanong sa kanila ni Devin. Oo, gagamitin namin kayo laban kay Dark. Sagot ng lalaking nagpanggap na delivery rider. Napatango naman kami ni Devin bago sabay na nagkibit-balikat. Binuksan namin yung box ng pizza at nagsimulang kumain. Ninenervyos ako pero dapat chill lang. Alam ko namang ililigtas kami ni Sir Dark at alam ko ngayon pa lang nagwawala na ang ducks na yun. Hindi ba kayo natatakot sa amin? Tanong ng lalaking may bonnet sa mukha. Hindi naman, sagot ko. Wag mo lang sigurong tanggalin yung bonnet mo. Baka nakakatakot kasi ang mukha mo eh. Bastos ka. Gusto mo tuluyan na kita? Galit na sabi nito. Mamaya na po, pagdating na ni Daddy. Sagot ni Devin. Abat, parang gusto niya akong matuluyan talaga. Saktong mauubos na namin ng pizza at huminto na ang van. Pinababa kami ng mga armadong lalaki at hinila papasok sa isang abandonadong bodega. Ang baho naman po dito. Reklamo ni Devin. Ang dumi-dumi pa. Wala po ba kayong nice place na pwedeng pagdalhan sa amin? Abot nag-request pa. Pero may point naman siya. Boss, nakuha na namin sila. Sabi ng lalaking nagpanggap na delivery rider. Tumambad sa amin ang isang kalbo na may takip ang isang mata. Lugi ako nito sa sabunutan kung sakasakali. Ate Cora, bad guy yan. Bulong sa akin ni Devin. Dati siyang ninong ni Daddy, kaso po inggit siya kay Daddy. May buhok kasi yung Daddy mo, siya kasi wala. Sagot ko. Nagkatinginan kami ni Devin at parehong tumawa. Mukhang nawiwirduhan naman sa amin tong mga kalaban. Bakit kayo tumatawa? Tanong ni Kalbo. Sabay naman kaming umiling ni Devin habang tumatawa pa rin. Kami lang yata yung nakidnap pero ganito pa rin ka-chill. Itali yung mga yan. Utos ni Kalbo. Hinawakan naman kami ng mga tauhan niya at dinala sa isang silid. Itinali nila kami ni Devin. Pwede bang makiinom? Sabi ko sa tauhan ni Kalbo. Nauuhaw na ako. Nakalimutan kong mag-order ng inumin para sa amin eh. Gusto ko po ng Coke. Sabi ni Devin. Please po. Coke na rin yung akin. Nakangiting sabi ko. Maraming salamat. Tumango naman itong mukhang totoy. Sa itsura niya, first time niya atang mangidnap. Umalis nga yung totoy at pagbalik niya, may dala na siyang 2 Coke. Dahil nakatali kami, siya nang nagpainom sa amin ni Devin. Bakit mo inaalagaan niya mga yan? Galit na sinipa ng isang panot yung nagpapainom sa amin ng Coke. Gusto mo bang itumba ka rin namin? O baka naman yung nanay mo ang gusto mong itumba namin? Mabilis namang umiling yung totoy. Sorry ho. Hindi porket anak ka ni boss, ituturing ka na naming tama. Bastardo ka lang. Sabi nito. Umalis na yung panot. Napatingin ako kay Totoy na parang maiiyak na. Pinunasan nito ang dugo sa gilid ng kanyang labi bago tumayo. Ayos ka lang? Alalang tanong ko sa kanya at tumango lamang ito.
Ate Cora, ipabubugbog ko kay Daddy yung umaway sa kanya. Nakasimangot na sabi ni Devin. Wala kasi siyang buhok kaya nananakit. Muli kaming napatawang dalawa. Mukhang sa kakatawa kami mamamatay, hindi sa takot. Dark's point of view. Konti na lang ay mababasag ko ng baril na hawak ko dahil sa sobrang gigil. Lintik na Moreno yun, hindi pa rin tumitigil. Mas nauna pang maubos ang buhok niya kaysa sa mga plano niya. Natrack ko na sila, sabi ni Efren. Ihahanda ko na ba mga tauhan? Yes, seryosong sagot ko. Magdala ka na rin ng 100 granada at ipapakain ko yun kay Moreno. Nakangising tumango naman to bago tapikin ang balikat ko. Maya-maya nga lang ay tumunog ang cellphone ko. May nag-message galing sa isang unknown number. Nang buksan ko ang message, tumambad sa akin ang video nila Cora. Hindi ko alam kung matatawa rin ako dahil hindi sila nagpapanik. Tumatawa lang sila. Sinabi pa nila na wag akong mag-alala. Dark, nakahanda na yung mga tauhan. Umalis na tayo, sabi ni Riley. Tumango naman ako bago damputin ang aking baril. Lumabas kami ng bahay at sumakay sa isang van. Tahimik lamang ako sa biyahe habang pinanonood ang video nila ni Cora. Ilang minuto lamang ay nag-send naman ng picture ang nag-text sa akin. 3 sila sa larawan at pare-parehong nakangiti. Sure ka bang nakidnap yung mga yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sebastian. Parang nag-i-enjoy pa sila eh. Like what I said, kakaibang babae si Cora. Nakangiting sagot ko. Maya-maya lamang ay narating namin ang hideout nila Moreno. Wala nang plano-plano. Barilan agad ang nangyari. May plano talaga kami pero dahil nasagad na ang pasensya ko, hindi ko na magawang sundin. Ikaw nga talaga si Dark, sabi ni Efren. Si Dark na walang pasensya pero pa-baby sa yaya ng anak niya. Sabi naman ni Sebastian. Mafia lover boy. Natatawang sabi ni Riley. Nang makapasok sa loob, nakita kong hawak ni Moreno at iba niyang tauhan sila Cora. Hi! Nakangiting bati ni Cora at kumaway. Buti naman nakapunta ka kagad. Huwag ka mag-alala, okay pa kami ni Devin. We're okay po. Nakangiting sabi ni Devin. Pero natatain na po ako eh. Hindi ko na po kayang pigilan. Moreno, pakawalan mong mag-ina ko. Malamig kong sabi. Bibigyan kita ng 10 segundo kung ayaw mong mas lumala pang mga mangyayari. Mag-ina? Lah, assuming ka sir, sabi ni Cora. Wala tayong relasyon masyado kang feeling. Baby, isn't it obvious? I love you. Malambing kong sabi. Akala ko naman nahahalata mo. Weh, baka naman naguguluhan ka lang. Tugon niya. Baby, I'm dead serious. I love you, okay? Mag-ina ko kayo ni Devin. Para naman tong tanga oh. Oo na, I love you na rin. Mapilit ka kasing dakski. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. Nakampucha, talagang ngayon pa kayo naglandian ah. Hindi makapaniwalang sabi ni Efren. Parang gusto ko nilang barilin ang sarili ko. Nakasimangot na sabi ni Riley. Shut up! Sita ko sa kanila. Tumikhim ako bago balingan sila Moreno. Kung ibinigay mo na sa akin ang trono, o edi sana magkasundo tayo. Sabi nito. Moreno, naubusan ka na't lahat-lahat ng buhok ayaw mo pa rin tumigil. Di ka ba marunong madala? Seryosong sabi ko. Gusto mo bang 2 mata mo nang hindi makakita? Papatayin kita. Galit na sabi nito. Whatever. Inirapan ko siya. Tinignan ko si Cora. Sinenyasan ko siya na sipain ng 2 lalaki sa tabi nila. Nang makakuha to ng tiyempo, agad niyang ginawa. Binaril ko naman ang kamay ni Moreno na agad nabitawan ng baril. Lumapit ako sa kanila at agad sinipa si Moreno. Magtutuos tayo mamaya sa underground. Nakangising sabi ko bago siya hampasin ng baril. Ayun, tulog. Lumingon ako kila Cora at nakita ko ang isang binatilyo na kinakalagan sila. Tinutukan ko naman ng baril sa ulo ang binatilyo kaya't natigilan ako. Let go of my wife and child. Malamig kong sabi. Daddy, stop pointing your gun at him. Sita sa akin ni Devin. He's not an enemy po, okay? Mabait si Kuya Drake.
Si Drake yung nagte-text sa'yo, sabi ni Cora. Mabait siya, napilitan lang siyang makisama kay Kalbo. Anak kasi siya ni Kalbo kaso ayaw siyang tanggapin ni Kalbo. Tatanggapin lang daw siya kapag sumali siya sa grupo nito. Ayun, pumayag si Drake. Sayang din kasi ang bayad kay Drake, lalo pat may sakit ang nanay niya. O tapos, nagchichismisa naman kayo. Sabat ni Efren. Ay, kakaibang pamilya kayo. Hindi ko siya pinansin. Nilapitan ko si Cora at agad niyakap. Yumakap din naman tong pabalik sa akin. Magpakasal na tayo kapag natapos ng lahat. Pabulong kong sambit. Wow, ang bilis mo naman. Sagot niya bago humiwalay sa yakap. Wala man lang laylo na magaganap? Kasal agad-agad? Hanip ka, Pards. But you said you love me, diba? Napanguso ako. O hindi mo talaga ako mahal? Ang drama mo, no? Kinurot nitong ilong ko. Oo na, mapilit ka kaya pakakasalan na kita. Ang kapal naman ng mukha ko kung tatanggi pa ako, hindi ba? I love you. Hahalikan ko na sana siya pero biglang humarang si Devin. Siya ang nahalikan ko sa pisngi. Daddy, bakit si Ate Cora lang ang nilalambing mo? Nakangusong tanong nito. Isa pa, nisabi ko na pong natatai ako Ako po munang pansinin mo. Natawa naman ako. Okay, little buddy. We'll go home now. Pigilan mo muna yung gustong kumawala sa'yo. Binuhat ko siya at agad hinawakan ang kamay ni Cora. Ibinilin ko na lahat kila Sebastian na agad namang tumango. Humanda sa akin yung sila Moreno. This time, pati anit niya tatanggalin ko na. Lintik lang, walang gante. Corazon's point of view. Ganito pala ang feeling ng sumasakses. Feeling ko nakikita ko palagi ang manok ni San Pedro. Ikaw ba namang gabi-gabing dinadala sa langit? At halos patay na sa sarap Oops, ang kalat ko na. Baka sabihin niyo malantod naman ako. Totoo naman pero hindi naman sobra. Good morning my baby teddy bear. Malambing na bati sa akin ni Dark. How was your sleep? Sira ulo ka, ang sakit ng balakang ko no. Mahinang singhal ko sa kanya. Ang sarap mo kasi masyado. Nakangising sagot niya. Nasa chubby talagang tunay na sarapan no? Sa sobrang gigil mo nga, kulang na lang baliin mo na yung katawang ko. Nakangiwing sabi ko. Hanip ka naman umararo, parang laging huling araro mo na. Natawa lamang ito bago ko halikan sa labi. Daddy, Mommy. Napalingon kami sa pinto nang marinig ang boses ni Devin. Breakfast na po tayo. Mauna ka ng maligo, lilibangin ko muna siya. Sabi ni Dark at hinalikan ako sa labi. Tumayo naman ako at dumiretso na sa banyo. Tumingin ako sa salamin at halos napamura ako dahil tinadtad na naman ni Dark na marka ang buong leeg at dibdib ko. Ang laki niya talagang lamok. Nakasimangot kong sabi. Nagsimula na nga akong maligo. Medyo napatagal dahil napasarap ang pagbabad ko sa bathtub. Nang matapos ay lumabas ako. Ako naman ang maliligo. Sabi ni Dark bago dumiretso sa banyo. Nagbihis ako bago lumapit sa salamin. Kinuha ko ang concealer at tinakpan ang mga marka kong posibleng makita. Mami, bakit marami kang red sa leeg po? Usisa ni Devin. May bulutong ka po ba? Mami nang tawag sa akin ni Devin kaya naman ang sarap sa puso. Dagdag points talagang kagandahan ko. Kinagat lang ng malaking lamok anak. Sagot ko. Huwag mo nang pansinin, hindi naman to bulutong Tumango lamang ito bago sumubsob sa bilbil ko. Trip na trip nilang mag-amang bilbil ko. Malambot daw kasi. Ilang sandali nga ay natapos na rin si Dark. Ngayon ko lang napansin na marami rin siyang pula sa dibdib. Buti na lang pala, wala sa leeg. Daddy, may red ka rin po. Sure kang wala kayong bulutong ni Mami? Paninigurado ni Devin. Ayokong mahawa po. Hindi ako makakapasok sa school niyan. Natawa naman si Dark. Hindi to bulutong anak. Nakagat lang ako ng malaking lamok. Ang dami namang lamok sa kwarto nyo. Magsindi po kayo ng katol mamaya Sabi ni Devin. Tumango naman si Dark bago halikan sa pisnging anak.
Nang makapagdamit na si Dark, bumaba na kami at dumiretso sa sala. Isang ngiti ang ibinungad ko kay Bulunday at Manang. Inirapan ko naman si Jackie na masama ang budhi. Ang naging balita naman kay Lakalbo, sabi ni Dark ay ipinatapon ito sa Prison Island. Ang sabi niya, doon na mamamatay ang mga ito. Si Drake naman ay tinulungan ni Dark sa gamutan ng ina nito. Paminsan-minsan ay pumupunta rin si Drake sa amin. Naging playmate na kasi siya ni Devin at may sahod siya doon. Gustong-gusto kasi ni Devin si Drake. Daddy, kailan pupunta si Kuya Drake sa house? Tanong ni Devin habang kumakain kami. Baka bukas. Inaalagaan ni Drake ang mami niya. Sagot ni Dark. Napatango naman si Devin. Kailan po ako magkakaroon ng baby sister or baby brother? Tanong naman ni Devin. Anak ng... mukhang malapit na. Nakangising sagot ni Dark. Baka nga nabubuo na si baby brother or baby sister mo eh. Tumingin sa akin ang mokong na pabariw ko namang kinurot sa tagiliran. Yehey! Pumalakpak si Devin. Kaya dapat ikasal na po kayong dalawa. Excited na po akong kumain ng wedding cake eh. Tapos excited na rin po akong sumigaw ng itigil ang kasal. Tumawa ang batang makulit. Bakit ka naman sisigaw ng ganun? Ayaw mo bang maikasal kami ng daddy mo? Tanong ko. Wala lang po. Gagayahin ko lang po yun sa palabas. Sagot niya. Isa pa, gusto mo kasi ng madramang buhay, diba? Kaya yun na po yung gift ko sa inyo ni Daddy. Ang galing mo ring bata ka, no? Ang sarap mong ibitin sa puno na maraming antik. No, Mommy. I'm magalino po. I'm not just a matalino. I'm magalino. Ngumiti ito na tila sobrang proud pa. Manang-mana sa tatay niyang mafia boss, pero pa baby at mahangin. Pagkatapos kumain, dumiretso kami sa pool area. Trip ni Devin na maglangoy kaya't sinamahan namin ni Dark. Marunong namang lumangoy si Devin pero kailangan talaga ng bantay. Baby teddy bear. Tiningala ko si Dark na nakaakbay sa akin. I want to give you something. Sagot niya. Ano yun? Ngumiti ito't may dinukot sa kanyang bulsa. Isa yung singsing. A diamond ring na halatang mamahalin. An engagement ring. Kinuha niyang kaliwang kamay ko't isinuot yun sa daliri ko. Ayan, para legal na fiancé na kita. Wow, hindi ka man lang nagtanong. Diretso suot agad ah. Paano pala kung ayaw ko? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Siyempre biro lang yung ayaw ko, no? Choosy pa ba ako masarap na siya? Mataas din ang confidence mo, ano? Baby, alam ko namang mahal na mahal mo ko. Nakangiting sagot niya. At mahal na mahal din kita. Kapag umayaw ka, baka umiyak ako. Pero syempre hindi pa rin ako susuko. Willing kang magsettle kahit ito lang ako. Don't say that, Cora. Hindi ka lang basta-basta. You're such an amazing and beautiful woman. Humalik to sa akin. I love you because you are my Cora. Ang babaeng walang prenong bibig at walang inaatras ang laban. Thank you, Dark. Naiiyak kong sambit. Sobrang swerte ko dahil ikaw ang lalaking nakilala ko. Salamat dahil palagi mong pinaparamdam sa akin sobrang ganda at sexy ko. Salamat sa palaging pagbuboost ng confidence ko. Mahal na mahal kita, Dark. And I love you the most, Corazon. Inangkin nito ang labi ko na agad ko namang tinugunan. Napahiwalay na lang kami nang may nagsaboy sa amin ng tubig. Tumingin naman kami kay Devin. Tama na po yan, ang sakit nyo naman sa mata sabi ni Devin. Nagkatinginan naman kami ni Dark bago siya lapitan. Tumawa naman to bago sumisid sa pool. Nasa mafia lang pala ang true love. Dark's point of view. Excited kami ni Cora sa pagpasok ng bahay. Galing kami sa one-day trip business. Naiwan ng mga bata kay Bulunday at Drake. Sobra namin silang na-miss. Anong nangyari sa bahay? Gulat na tanong ni Cora. Ang daming drawing ng sahig at paligid. Si Bulunday naman ay todo linis. Cora, wag mo nang iiwan yung mga anak nyo Ikamamatay ko na yan. Sabi ni Bulunday.
Huwag niyo na ring iiwan ng Drake na yan. Isa pang isip bata yun. Ano bang nangyari? Kunot noong tanong ko. Ayan! Ginawang coloring book ang bahay. Sagot ni Bulunday. Yung lintik na Drake, mukhang tuwang-tuwa pang pinahihirapan ako ng mga bata. Nagkatinginan kami ni Cora. Alam ko na agad ang tumatakbo sa kanyang isipan kaya't napahinga ako ng malalim. Tinulungan naming maglinis si Bulunday. Pinagpahinga ko na rin siya kagad dahil mukhang pagod na talaga siya. Naghintay kaming dalawa sa harap ng pinto. Ilang sandali lamang ay bumukas ang pinto ng bahay at iniluwal ang 4 na taong tumatawa. Agad rin namang nawala ang tawa ng mga ito nang makita kami. Devin Carter! Dennis Carter! Dumagundong ang galit na boses ni Cora. Naku po, lagot kayo niyan. Sabi ni Drake na buhat ang anak. Paano? Mauna na kami ha. Manunuyo pa ako ng asawa ko eh. We'll talk later, Drake. Malamig kong sabi. Sunod-sunod naman tong napatango. Si Drake ay napangasawa ni Bulunday at may anak na silang babae ngayon. Mami! Kinakabahang sabi ni Devin. Ang bilis niya naman pong nakauwi. Devin, bakit niyo pinahihirapan si Ate Bulunday niyo ha? Sita sa kanila ni Cora. Alam niyo bang masama sa kanyang mapagod ha? Kinukuntsaba po kami ni Kuya Drake eh. Sagot ni Devin. Balak niya po kasing i-surprise si Ate Bulunday sa anniversary nila ngayon. Nakarinig kami ng kalabo galing sa likod bahay. Mabilis naman kaming napatakbo sa likod bahay. Nakita namin na nakaluhod na si Drake na may bukol sa ulo. May hawak na singsing si Drake. Si Bulunday naman ay umiiyak. Mahal, ako ka akong maglilinis ng mga kinalat nila. Sorry na. Nakangusong sabi ni Drake. Gusto lang naman kitang i-surprise. Gusto ko lang naman na pakasalan ulit kita. This time sa sobrang laking simbahan at magarbo. Sira ulo ka. Talagang pinasama mo pa yung loob ko. Sita sa kanya ni Bulunday. Tumayo ka na nga riyan. Oo na, pakakasalan na ulit kita. Napatawa naman kami bago umalis sa likod bahay. Hahayaan muna namin yung mag-asawa. Success po! Sabi ni Denise bago yumakap sa akin. Daddy, I miss you so much po. Alam mo bang umiiyak ako kagabi kasi wala kayo ni Mommy? Sus, nanguuto lang kayo dahil alam niyong mapapagalitan kayo. Sagot ni Cora sa mga ito. Si Denise ang bunso namin. 6 years old na siya. Si Devin naman ay 13 years old na. Medyo mahirap sundan si Devin lalo pat may piko si Cora. Pero hindi naman kami nawalan ng pag-asa. Sorry na, Mommy. Naging helpful lang naman po kami. Sabi ni Devin. Huwag ka na pong magalit. Love na love ka namin po so much. Oo na. Sabi ni Cora bago halikan si Devin sa pisngi. Miss na namin kayo. Sa susunod isasama na namin kayo. Yay! Pero wala na ba kayong naging kasalanan pa? Nagkatinginan naman ng magkapatid bago maghawak kamay. Mukhang meron pa silang kasalanan. Mabilis na nagtatakbo ang mga ito. Sabay naman kaming napahinga ng malalim ni Cora at napailing na lamang. Ano, kaya pa? Natatawang tanong ni Cora. Kahit 10 pa sila, kayang-kaya ko. Sagot ko. Lalo pat ikaw ang kasama ko sa buhay. I love you so much, my baby teddy bear. I love you too, Dax kong mafia. Tugon niya bago ko halikan. Dahil dyan, halina't humayo tayo para makapagparami pa. Natawa naman ako bago siya buhatin. Damn, I'm so lucky to have this woman. I'm lucky to have this kind of family. I'm lucky with my life now. Because I'm lucky me Pansit Canton. Wakas!